Si Adrian Miguel Vergara ay sanay sa magarang buhay, mamahaling kotse, pribadong eskwelahan, at mga board meeting na puno ng matatandang negosyante na nag-aakalang alam nila ang lahat. Pero sa likod ng marangyang imahe, may hinahanap siyang hindi kayang bilhin ng salapi, pagkakakilanlan. Sa bawat papuri, sa bawat pagtangon ng respeto mula sa mga tao, ramdam niya ang bigat ng isang bagay. Hindi nila nakikita kung sino talaga siya. Ang kilala nila ay ang apelyido niya, hindi ang pagkatao niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda ng mansion, tinanong niya ang sarili, paano ko malalaman ang halaga ko kung hindi ko mararanasan ang buhay na walang pribilehiyo? Magpapanggap siyang simpleng tao, at mag-a-apply sa Company A, ang subsidiary ng kanilang holdings. Tinanggal niya ang mamahaling relo, isinara ang sarili niyang credit card, at sinuot ang pinakasimpleng polo na meron siya. Sa unang pagkakataon, nag-commute siya. Nahilo siya sa amoy ng jeep, pinagpawisan sa pila, pero natatawa rin siya, parang may bagong mundo na bumubukas sa kanya. Sa lobby ng Company A, habang nakapila ang mga aplikante, napansin niya ang isang babaeng nag-aayos ng mga papeles, abala, seryoso, pero may magandang ngiti na parang nagpapagaan ng mundo. Si Mara Elise Ramos. Nang magtama ang tingin nila, saglit na parang tumigil ang oras. Ngumiti si Mara. At doon unang kumabog ang puso ni Adrian sa paraang hindi pa niya nararamdaman. Hi, sir. For interview po. Tanong ni Mara. Oo, sagot niya, medyo nauutal. Ito ang unang beses na nauutal ang isang Vergara sa harap ng babae. Tinanggap ni Mara ang resume niya. Hindi niya alam, ang resume na iyon ay gawa ng isang bilyonaryo na nagpanggap bilang average na lalaki. Natanggap si Adrian bilang junior analyst. Doon niya natutunan ang mga bagay na hindi niya nasaksihan bilang anak ng may-ari. Kung paano magpuyat ang mga empleyado para matapos ang reports. Kung paano magtipid ng pagkain tuwing sweldo pa ang hinihintay. Kung paano matuwa sa simpleng merienda kapag may promo sa pantry. At kung gaano kahirap mag-commute tuwing rush hour. Pero sa lahat ng iyon, isang bagay ang nagbibigay kulay sa bawat araw niya, si Mara. Madalas silang magkita sa pantry. Si Mara ang nagtuturo sa kanya kung paano sumagot sa shared email inbox. Si Mara ang lagi niyang katabi sa team meetings. Siya rin ang naging dahilan kung bakit masaya ang oras kahit pressure sa trabaho. Unti-unti, nararamdaman niya ang hindi niya dapat maramdaman. Isang gabing overtime, silang dalawa lang ang natira. Tahimik ang opisina, tanging tunog ng keyboard at hum ng aircon ang maririnig. Adrian, tawag ni Mara, ba't parang hindi ka sanay magsubo ng instant noodles? Natatawa nitong tanong. Kagat labing sumagot si Adrian, first time ko kasi. Napakunot ang noo ni Mara. First time mo. 20-something ka na . Allergic kasi ako dati sa mura, biro niya. Natawa si Mara ng malakas. Noong gabing iyon, doon nagbukas ang pintuan ng pagkakalapit nila. Hindi man niya masabi ang totoo, ramdam niya ang ganat lamang sa presensya niya. At habang tumatagal, mas lalo siyang nahuhulog. Dumating ang araw na hindi niya kayang tiisin ang pagsisinungaling. Nakita niya si Mara na napag-alitan ng supervisor dahil sa pag-aakalang siya ang may mali sa report, isang report na si Adrian naman talaga ang hindi nakaayos ng maayos. Umiiyak si Mara sa pantry. Lumapit si Adrian, nanginginig ang boses. Mara, may dapat kang malaman tungkol sakin. Nang sabihin niya ang totoo, ang tunay niyang pangalan, ang pagiging anak ng may-ari, ang pagpapanggap niya, parang natapos ang mundo ni Mara. Bakit mo ginawa to? Niloko mo ako. Puno ng sakit ang boses niya. Mara, gusto kong makita ang mundong hindi tumitingin sa apelyido ko. Gusto kong makilala ko, hindi dahil sa yaman ko, at higit sa lahat, gusto kitang makilala nang hindi ka natatakot sa kung sino ako,
tahimik si Mara, hindi siya makatingin, at sa gabing iyon, lumayo siya kay Adrian, hindi sumuko si Adrian, nandoon ang hirap, ang pangungutya ng ilang empleyado nang madiskubre ang katotohanan, pero nanindigan siya, mas lalo siyang nagtrabaho, mas lalo niyang inayos ang mga prosesong may problema, at hindi niya tinigilan ang pagpapakita kay Mara ng katapatan, minsan, nag-iiwan siya ng kape sa mesa niya, minsan, sumasabay sa pag-uwi para siguraduhin ligtas siya, minsan, tahimik lang siyang nakatayo sa malayo, pinapanood si Mara habang nagtatrabaho, at doon niya napagtanto kung gaano niya ito kamahal.